Lucas kay Pianot or baka iginagalang niya lang dahil nabanggit niya kanina na si Pianot ang kanyang mentor. Ganun pa man hindi ko na lang pinansin ang tungkol sa bagay na yun. Kaswal kong hinarap sa Pianot para tanggihan ang pagyayaya nito na magsayaw kami. Ayaw ko at kahit na ano pang mangyari ayaw ko talaga. Kung karate or taekwondo pa iyan baka patulan ko pa kaagad. Sorry, pero kinalulungkot ko hindi kita mapagbigyan sa nais mo. Sagot ko kay Pianot at pasimpleng hinila ang kamay ko na hawak-hawak pa rin ito. Wala yata siyang balak ang bitawan ang kamay ko kaya ako na ang kusang humila. Naiilang na din ako dahil nakatingin sa gawin namin ang iba pa niyang mga bisita. Sa hindi kalayuan kita ko din ang girlfriend niyang nakamasid sa amin. Baka initan pa ako ng wala sa oras. Well, celebrant siya at gusto niya akong isayaw. Pero wala naman sigurong pilitan, di ba? Hindi ko kayang maihahawak sa baiwang ko sa gitna ng bulwagan habang may mga taong nanonood sa amin. Nakakahiya iyon. Isa pa nandyan naman ang fiance niya. Pwede silang magsayaw hangat gusto nila. Bakit pa kailangan niya akong yayain? I mean, ang pagsasayaw kapag may party normal lang, di ba? Bakit ayaw mo? Seryosong tanong naman nito. Mukhang wala siyang balak na sumuko. Gusto talaga akong maisayaw. Bakit kaya? Sa dami ng mga bisita niya ako pa talaga ang gusto niyang pagtripan. Hey, Iwan. Nasaan na ba itong si Christopher? Bakit hindi ko siya mahagilap? Hindi ako sanay. Isa pa hindi din ako marunong. Pasensya na talaga, sagot ko. I am a good teacher, pwede kitang turuan, insist nito. Pilit ang ngiting umiling ako. Thank you na lang talaga, pero hindi po talaga pwede. Marami naman dyan na willing silang isayaw mo. Sorry talaga, sagot ko sabay iwas ng tingin dito. Pasimple kong hinagilap ng tingin ang kinaroroonan ni Christopher. Nasaan na kaya iyon? Yayayain ko na sana siyang umuwi eh. Well, kung ayaw mo ayos lang. Sasamahan na lang kita dito sa table. Narinig ko pang wika nito. Hindi na ako umimik pa. Hindi ko alam kung may tama na ba ng alak itong si Pinot. Ngayon ko lang din kasi napansin na may itinatago din pala itong kakulitan. Katahimikan ang namayani sa pagitan naming dalawa ni Pinot. Wala akong balak na kausapin ito. Ipinagdarasal ko na nga na sana umalis na siya. Hindi na tuloy ako binalikan ni Lucas. Paano kayong nagkakakilala ni Lucas? I mean, napansin ko kasi na parang closed kayong dalawa, maya-maya wika nito. Napasulyap ako dito at kita kong kung gaano siya kaseryoso sa tanong niyang iyon. Una ko siyang nakilala noong birthday mo ilang taon nang nakalipas. Tapos nagkita kami ulit ngayon, nagkumustahan. Masaya siyang kausap kaya naman nag-enjoy ako. Honest kong sagot sa kanya. Kita ko ang pagbago ng templa ng mukha nito. Hindi ko alam kung dinadaya lang ba ako ng paningin ko, pero biglang nanlisik ang mga mata nito. Hindi ko naman malaman kung ano ang dahilan. Do you like him? Seryosong tanong nito. Pakiramdam ko gusto kong kilabutan sa ginamit niyang tono ng boses. Ngayon ko lang kasi narinig iyon. Parang hindi si Pinot ang kaharap ko. Bakit parang galit siya? Of course I like him. Hindi ako magtatagal sa company niya ngayong gabi kung hindi ko siya gusto. Ang gaan, hindi ko na natuloy pa ang sasabihin ko ng padabog itong tumayo. Hindi ko maiwasan na magtaka. Hindi din nakaligtas sa paningin ko ang pagkuyom ng kamao nito. Palatandaan lang na nagtitimpi ito sa galit. Are you okay? Bakit? May nasabi ba akong hindi maganda? Tanong ko sa kanya. Hindi ito sumagot bagkos mabilis ako nitong tinalikuran. Nasundan ko na lang siya ng tingin. Ano kaya ang problema ng taong iyon? Word. Bakit ang bilis nagbago ng mood niya? Nag-away ba sila ng fiance niya? Hindi ko maiwasang bulong habang muling inililibot ang tingin sa paligid. Tumayo na din ako dahil balak kong mag-ikot-ikot. Kailangan ko na talagang mahanap si Christopher dahil lumalalim na ang gabi. Wala nang dahilan pa para manatili ako sa party na ito. Sa kakahanap ko kay Christopher, hindi ko na namalayan pa na nakarating na pala ako sa may pool. Ayos lang naman iyon dahil marami pa rin namang mga bisita sa hindi kalayuan. Sinipat ko ng tingin ang paligid pero kahit anino ni Christopher hindi ko talaga makita. Ilang sandali din akong nanatili sa pagkakatayo sa gilid ng pool nang marinig ko na may nagsaita mula sa likuran ko. Are you Charlotte Villarama? Tanong ng boses babae sa akin.
Kunot noo akong napalingon at kaagad na sumalubong sa paningin ko ang fiance ni Pinot. Si Maureen Alvarado. Yes, nagtataka kong sagot. Wala akong maisip na dahilan para lapitan niya ako. Wala naman kanina pa kita gustong makausap gusto kong magtanong sa iyo, kung may something ba na namamagitan sa inyong dalawa ng fiancé kong si Pinot, tanong nito. Hindi ko naman maiwasan na magulat. What? What are you talking about? I mean anong something, nagtataka kong tanong. Huwag ka nang magmaang-maangan pababae din ako at sa mga kilos mo palang alam kong may gusto ka na sa kanya, sagot nito. Lalo naman akong nagulat. Hindi ko akalain na may itinatago palang kapraningan ang girlfriend ng Pinot na iyon. Hindi ko akalain na pagbibintangan niya ako sa isang bagay na hindi naman nangyari. Hindi ko tuloy maiwasan na mag-init ang ulo ko. First time ko kasing mabastos ng ganito. Miss, hindi ko alam kung ano ang ibig mong sabihin pero ito lang ang masasabi ko, hindi ko type ang boyfriend mo. Nandito ako dahil best friend siya ng uncle ko. Inis kong sagot sa kanya. Kaagad itong napangisi. Mukhang hindi ito satisfied sa sinabi ko ngayon. Pigil ko naman ang sarili ko na bigyan ito ng flying kick para matauhan. Oh really? Iba yata ang sinasabi ng mga mata mo kumpara sa bibig mo. Hindi ko akalain na ang isa sa mga apo ng Villarama clan ay may itinatago din palang kalandian, nakangisi nitong wika. Pakiramdam ko biglang nanlaki ang ulo ko sa sinabi nito. Walang sino man ang nangahas na pagsabihan ako ng ganoon kabastos na salita. Hindi ako malandi at lalong wala akong nilandi. Shut up! Hindi ko akalain na mas mabaho pa pala sa imburnal ang kayang ilabas ng bibig mo, miss. Hindi ko din alam na kaya mo palang magselos ng walang basihan, huwag mong ubusin ang pasensya ko. Hindi mo ako kilala, halos pabulong kong wika ko sa kanya. Talagang ipinakita ko sa kanya na galit ako. Muli itong napangisi bago sumagot. Really, I know mabango ang pangalan ng pamilya mo sa lipunan pero sa gagawin ko ngayon tingnan ko lang kung hindi ka mapag-usapan ng buong bansa. Nakangisi nitong wika bago sumulyap sa pool. Hindi ko naman nakuha ang ibig nitong sabihin pero nagulat ako nang bigla na lang itong tumalon medyo malayo kami sa lahat kaya alam kong walang sino man ang nakakita sa ginawa ng baliw na si Maureen maliban sa akin. Help! Help! Malakas na sigaw nito. Tulala naman akong napatitig dito. Akmang tatalunin ko na ito para tulungan ng mapansin ko ang pagdating ni Pinot. Diretso itong tumalon sa pool para sagipin ang baliw niyang nobya. Tahimik kong pinagmamsdan habang iniaahon ni Pinot si Maureen mula sa pool. Todo iyak ang babae na parang nagpapaawa kay Pinot. Hindi ko maiwasan na maiyukom ang aking kamao. Ako pa talaga ang pag-iinartehan niya. Ano ang palagay niya sa akin ganoon lang kadaling ibuli? Oh, my gosh! Anong nangyari? Narinig ko pang tanong ng kung sino. Nang ilibot ko ang tingin sa buong paligid napansin ko na ang umpukan ng ilang bisita. Lahat nakikiusyuso kung bakit nasa pool si Maureen. May nakita din akong ilang media personnel na tahimik na kumukuha ng footage. Napapailing akong akmang tatalikod na nang marinig ko ang sinabi ni Maureen. Itinulak ako ni Charlotte Villarama. Malakas na wika nito kasabay ng malakas ng pag-iyak. Pakiramdam ko bigla akong na-freeze sa kinatatayuan ko. Malakas na bulungan ang umalingaw-ngaw sa buong paligid. Nilingon ko si Maureen na noon mahigpit pa rin na nakakapit kay Pinot. Anong pinagsasabi mo? Bakit naman kita itutulak? Pasenghal kong sagot sa kanya. Lalong nagdrama si Maureen. Umiyak ito lalo na parang aping-api. Piste, artista nga talaga ang bruha. Iyon pala ang purpose niya kaya tumalon siya sa pool. Gusto niyang magmukha akong masama sa mga mata ng ibang tao. Gusto niyang palabasin na itinulak ko siya sa pool para magmukha akong kontrabida sa lahat. Napansin ko pa ang nagtatanong na mga tingin ni Pinot sa akin. Muli. Akong umiling. Hindi ko siya itinulak. Hindi ka naman siguro ganoon katanga para maniwala, di ba? Mag-imbestiga ka bago ka maniwala sa babaeng iyan, malakas ang boses na wika ko. Bulungan ang narinig ko sa buong paligid. Iba't ibang reactions. May pabor at hindi pabor sa akin. Napahalukip-kip ako. What have you done? Tanong ni Pinot sa akin. Baka sa boses nito na nagtitimpi ito sa galit. Muli akong napabuntong hininga. Hindi tayo closed pero alam mo kung paano ako pinalaki ng mga magulang ko.
Hindi ko kilala ang babaeng iyan at walang dahilan para itulak ko siya sa pool. Lumuwang yata ang tornilyo ng utak niya at kusa siyang tumalon, inis kong wika kay Pinot. Huwag na huwag niyang ipakita sa akin na kinakampihan niya ang baliw niyang girlfriend dahil hindi ako basta-basta nagpapaapi kung kani-kanino lang. Tingnan mo, ayaw niya talagang aminin. Hindi ko alam kung bakit kailangan niyang gawin sa akin ito. Nilapitan ko lang naman siya dahil natuwa ako sa kanya pero hindi ko akalain na itutulak niya pala ako sa pool. Humahagulhol ng wika ni Maureen. Pigil ko naman ang sarili ko na sugurin ito at bigyang ng mag-asawang sampal. Talagang inuubos ng babae ng ito ang pasensya ko. Sige lang sisiguraduhin ko na hindi matatapos ang gabing ito na hindi lalabas ang katotohanan. Ay, ang sama pala ng ugali. Akala ko ba mababait ang mga Villarama? Bakit mukhang kulang yata sa disiplina ang apo nila, narinig ko pang bulong ng kung sino. Hindi ko na lang iyon pinansin pa. Wala akong ginawang masama para magpaliwanag. Charlotte, please, kung may problema ka pwede mong direktang sabihin sa akin. Hindi mo na kailangan pang manakit, wika ulit ni Pinot. Napahalukip-kip ako at seryoso itong tinitigan. Isa pa ito mukhang paniwalang-paniwala ang gago sa pinagsasabi ng girlfriend niya. Nako, tigilan niya ako. How dare you? Sa palagay mo ba magagawa ko ang ibinibintang ng babaeng iyan? Well, siguro naman may thesis, diba? Don't tell me na wala, inis kong sagot sabay titig ng masama kay Maureen. Kita ko ang pagbabago ng ekspresyon ng mukha nito. Para itong kinabahan na hindi ko mawari. Lihim akong napangiti. No need. I understand. Siguro nakulitan lang kanina sa akin si Emil. Villarama kaya niya ako naitulak. No big deal at all, sagot naman ito. No, I insist. Review your gears. I am willing to stay hangat hindi mo nasusunod ang request ko. Inis ko namang sagot. Tumitig muna sa akin si Pinot bago binalingan si Maureen. Tell me the truth, tinulak ka ba talaga niya? Kilala mo ako Maureen, sa lahat ng ayaw ko ay iyong niluluko ako. Seryosong wika ni Pinot. Tahimik lang akong nanonood sa kanilang dalawa. Napansin ko pa ang pag-iling ni Maureen, kaya naman kaagad na naningkit ang mga mata ko dahil sa inis. Kaunting-kaunti na lang talaga at makakatikim na talaga ng flying kick sa akin ang babaeng ito. Hindi ko alam kung ano ang purpose niya at bakit kailangan niyang magsinungaling. Unang-una hindi kami magkakilala para pagtripan ng ganito. Well, sorry na lang siya. Kinanti niya ako at hindi ko palalagpasin ang gabing ito na hindi niya mapagbabayaran iyon. What happened here? Hindi na ako nagtaka pa nang biglang sumulpot ang kanina ko pa hinahanap. Si Christopher at hindi ko alam kung saan galing ang lokong ito. Mukhang galing sa mahabang pagtakbo dahil pawis na pawis ito. Bakit ngayon ka lang? Alam mo bang kanina pa kita hinahanap, galit kong tanong dito. Nagulat naman ito bago dumako ang tingin kay Maureen na noon ay yukong-yuko. What happened? Tanong nito sa akin. Umiling ako bago ito sinagot. Tanungin mo sila, pagsabihan mo ang pianot na iyan na huwag siyang mambintang, inis kong sagot. Kaagad na napakunot ang noo ni Christopher at hinarap na nito si Pinot. Kuya, anong nangyari? Bakit galit si Charlotte? Tanong nito. Umiling si Pinot bago sumagot. Misunderstanding. But don't worry, ayusin ko ito, sagot nito. Well, ayusin mo na. Hindi ako uwi hangat hindi ito maayos or kailangan ko na bang tawagan ang lawyer namin? Maraming media sa buong paligid at hindi ko maatim na pagising ko bukas ng umaga sirang-sira na ang pangalan ko. Ang apelyedo ko, galit kong sagot. Muling natamim si Pinot. Napabuntong hininga pa ito bago dahan na kinuha ang kanyang cellphone at may tinawagan. Okay, don't worry, ayusin natin ito. Kung wala kang nagawang kasalanan, wala kang dapat na ipangamba Charlotta, mahinahon itong sagot. Tinaasan ko lang ito ng kilay sabay humalikip-kip. May dapat akong ipangamba dahil hindi ko matatangap na pagbintangan ako sa isang kasalanan na hindi ko ginawa, galit kong sagot dito. Wala akong pakialam kung ano ang iisipin sa akin ng mga taong nasa paligid. Ang gusto ko lang ay mailabas ang inis na nararamdaman ko sa kanya. Humanda siya kapag lumabas ang key footage, sisiguraduhin ko na pagsisihan ng Maureen na ito ang ginawa niyang pagkanti sa akin. Makikita talaga niya. Peanut darling, no need. Birthday party mo ngayon and supposed to be dapat mag-enjoy tayong lahat.
Really, I am okay. Hindi naman ako nasaktan eh. Katwiran naman ni Maureen. Halata sa boses nito na kinakabahan ito. Napaismid ako. No. Kalma ka lang dyan. Kukunin ko lang ebidensya na kailangan ko bago kita ihabla, galit kong sagot sa kanya. Hindi nakaligtas sa paningin ko ang biglang pamumutla nito, kaya lihim akong napangiti. Sisiguraduhin ko na luluhod ngayong gabi ang babaeng ito. Gusto niyang subukan kung gaano ako kami, pues pagbibigyan ko siya. Sinipat ko ang suot kong relo. Mag-aalas 12 na ng hating gabi at kung hindi lang ako na biktima sa pag-inarte nitong si Maureen, nakauwi na sana kami. Pist kasi talaga ang Maureen na ito. Kung hindi ba naman isa at kalahating kinain ng katangahan ang utak. Akala niya siguro basta-basta niya na lang akong mabubuli. Well, malas niya dahil wala sa ugali ko ang basta-basta na lang na nagpapatalo. Hindi ako ipinanganak ng mga magulang ko na maging mahina.